gamit natin tong ZX-10R. So sa mga di nakakaalam, nag-upgrade pala tayo from ZX-6R to ZX-10R. This is the 2016 model, so Gen 5 siya. Tara. Guys, medyo naninibago ulit ako sa power niya kasi nga nung nakuha ko siya, hindi ko siya masyadong nagamit kasi pinaayos pa natin, pina-repaint pa natin. So the only time na nagamit ko siya ng matagal is yung nag-ride kami papuntang Clark, and then after that lumipad na ako papuntang UAE. Yun nga, from 600cc nag-upgrade na ako to 1000cc. So the reason is gusto ko kasi mag-upgrade ng Brembo para sa 6R that time. Brembo levers saka Brembo caliper. Inisip ko yung gagastusin ko dun. Pwede ko na pang add sa ZX-10R. So yun na lang pinili ko, di ba? Kasi eventually mag-upgrade din naman ako to 1000cc. Part of me na nagsisisi dahil nag-upgrade ako to 1000cc. Kasi to be honest, hindi ko pa masyadong nasulit yung 6R. Although nakailang akyat na ako gamit yun sa Marilaki. Hindi naman sa pagmamayabang, pero I think nasagad ko na yung top speed noon, which is 246. Pero never ko pa siya nagamit sa track, and I think that's the best track bike. Kasi compared dito sa ZX-10R, mas magaan yung weight nun, tama lang yung power. To be honest, mas masarap gamitin yung ZX-6R, lalo na dito sa city. Itong ZX-10R, may enjoy mo lang siya pag sa highway, pag sa freeway, pag wala talaga akong kotse. Pero pag city riding lang, hindi mo siya masyado may enjoy. Mas stuck ka sa gear 1 tsaka sa gear 2. So, as what I was saying, mas may enjoy mo yung ZX-6R compared dito sa ZX-10R kasi nga sakto lang yung power niya, hindi ganun kalakas. Ito kasing ZX-10R yung power nito sobrang lakas, nakakatakot. Masyadong malakas para sa city, nakakatakot gamitin. And in terms of weight naman, mas magaan yun, so mas magaan siya dalhin compared dito sa ZX-10R. So yun, medyo konti lang naman, siguro 20% na nagsisi ako kasi nag-upgrade ako to ZX-10R. Pero ito kasing ZX-10R, naka Brembo calipers na yun, tapos naka Brembo levers na rin. So yun yung hinabol ko, plus na lang yung additional CC. And then also pala yung ZX-10R natin noon is a 2020 model. Tapos itong gamit natin ngayon is a 2016 model. So 4 years yung gap nila. So I know naman still ZX-10R pa rin. Pero in terms of freshness ng unit, mas fresh yung ZX-6R ko.
talaga sa ZX6R is yung gaan niya. Pero pag power talaga pag-uusapan, talagang giving tong 10R. As far as I know, ang top speed nito is around 299. Any number above that, alam ko na di na lumalabas sa screen. 299. So what more is naka-tune pa, diba? Pero you don't really need that much power dito sa Pinas. I mean, nowadays lagi naman traffic eh. Kahit sa highway pa yan, laging traffic. Kung di mo rin siya masasagad, you'll never know kung kailan mo siya masasagad. So medyo naninibago talaga ako sa power nito. Tamang halali lang tayo ngayon. Hindi ko pa siya na-enjoy, to be honest. Hindi ko siya malaro. Nakatakot nga ako yakit to sa Marilaki. Saka ako na siguro aakit pag gumayin ko na yung motor. Sa BGC nga pala tayo pupunta ngayon, guys. Kikitain natin si Zeke. Siya yung kasabayan ko magmotor. So way back 2022 naka SR pa ako noon, and then ano ba naka Ninja 50. I think yun yung mga bagay na kailangan nyo consider if mag-upgrade kayo to a 1000cc. First is weight. Kaya nyo ba tiisin yung bigat ng isang 1000cc? Second is power. Kailangan nyo i-check sa sarili nyo if kaya nyo ba i-handle yun 1000cc. Though over time naman masasanay din kayo sa power nya, sa weight nya. Diba, baka matagalan kayo sa pag-adapt and mahirapan kayo. So you really need to think about it. Hindi siya basta-basta ang decision na gusto ko ng 1000cc bike. Hindi siya ganun. Kailangan nyo mag-isipan na mabuti. In my case, hindi ko siya napag-isipan na mabuti, kaya ito ako medyo nagsisisi. Hindi naman sinasabing hirap ako mag-adapt. Hindi, enjoy ko lang yung process ng pag-adapt sa leader bike. And I think it's a very fun experience, diba? Right guys, so later na lang pag medyo malapit na tayo. Right guys, so tapos na kami tumambike. Hindi na ako nakapag-vlog. So ako si Ken tsaka si Zeke. Ingat men, ingat. Uwi na kami. Ingat po. Ano ingat? Sabay tayo.
guys, walang tawag mo doon, gas gauge. Hindi mo malalaman kung anong level na yung gas nyo. Though meron siyang ilaw dito for gas warning. So if mababa na yung gas nyo, iilaw na lang siya bigla. Pero in my case, dito sa bike na to, may sira ata yung sensor, hindi siya umiilaw. Kaya ako, nagdidepende ako ngayon sa kilometers niya. Itong ZX-10R medyo malakas sa gas. So isa din yun sa dapat nyong i-consider pag mag-upgrade kayo to 1000cc. Weight niya, power niya, gas consumption, and also na rin yung init niya. So yung mga ganitong liter bike, mabilis sila uminit, lalo na pag traffic. Ayun yung mainit na motor, better to stick with lower cc. Pero if tingin nyo kaya nyo naman tiisin yun init ng bike, why not, diba? Upgrade kayo to 1000. And yun nga, medyo malakas siya sa gas compared sa ibang compared sa lower cc. So kailangan nyo ready yung wallet nyo. Actually ako medyo nangihina yung wallet ko dito sa motor na to. Kunyari magbaback and forth kayo ng ride papuntang Clark, siguro ang budget na sa gas is siguro sa 1,500. Well, if may pambili naman kayo ng 1,000cc, for sure marami na kayong pera pang gas. So siguro ako lang talaga yung kuripot sa gas. Kung nagpapagas ako mga 300, 500, kung ano lang i-consume ko dun sa ride. Kunyari city ride lang, pagas lang ako 500. Pero if may extra akong pera, full tank ako. Kasi mahirap din kasi sa motor yun, laging nadidrain o laging konti yung gas. Naiwan ko si Ken, yung pala nasa harap ko pala siya. Tinawagan ko na sa bahay na pala. Okay, so balik tayo sa topic natin, guys. Ayun nga, hindi basta-basta ayun pag-upgrade to 1000cc. Kailangan nyo pag-isipan na mabuti. Ready na ba kayo? Another thing is yung maintenance ng 1000cc bike. Hindi naman siya sobrang layo sa 600cc bike, pero may pinagkaya pa rin. So pag 1000cc, expect nyo na medyo mas mataas sa maintenance nyo. And also sa parts, mas mahal ang parts. Anyways, at the end of the day, nasa inyo pa rin naman yung desisyon. Nasa inyo pa rin yung final say if kukuha kayo ng 1000cc bikes. Well, I hope i-consider nyo pa rin yung mga sinabi ko and pag-isipan nyo na mabuti. I'll be ending the vlog here. Thank you guys for watching and I'll see you on the next one.